2 taong punong-puno ng mga pagresponde sa ating pong mga kababayan. Hindi tumigil ang programa na abutin ang higit na nangangailangan. At sa ikalawang anibersaryo ng programang ito, tumatak na sa inyong puso. 2 linggo ninyong sinubaybayan at inabangan ang mga istorya ng katatagan, pagmamahal at kabayanihan nating mga Pilipino sa ating kapwa. Kaya tutok lamang dahil ito ang Responde, mata ng mamamayan. Magulang ng batang may hydrocephalus sa Puerto Princesa City sa Palawan, humingi ng responde. Lalaking ilang taon nang nagdurusa dahil sa sakit sa kanyang mga paa, ating binigyan ng bagong pag-asa. Mga environment warriors sa itinuturing na Natural World Heritage Site sa Pilipinas, ang Tubataha Reefs nasa responde na. Grupong gumagamit ng recycled na katsa sa kanilang mga produkto at dating inmate na tumutulong na ibenta mga produkto ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs. Mga certified e-responder na rin. Kaya pala ako pinalaya para tulungan ko ang mga bilanggo. Mahigit 15 taon nang iniinda ni Johnny ang pagkabaldado ng kanan niyang paa dahil po sa isang aksidente sa bukid. Dumagdag pa sa kanyang alalahanin ang sugat sa kaliwang paa na 4 na taon nang hindi humihilom. Ang kanyang pakiusap, marespondehan siya at mapagamot sa lalong madaling panahon. Kaya naman, sa pagtapak ng programa sa Palawan, agad po natin siyang nirespondehan. Hindi lamang ganda ng lugar o kabutihan ng mga tao ang nagtulak sa Responde Team para bisitahin ang Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Dahil bago pa man ang aming misyon sa nasabing isla, ay nakausap na namin ang ilan sa ating mga kababayang naghahanap ng responde. At sila ang ating naging pakay sa pagbiyahe sa nasabing probinsya. Sa mga bundok nito, nakakubli ang ilang liblib na sityo na nasabing lungsod. Napaliligiran ng matataas na puno, malawak na mga ilog, mabato at makipot na daanan. Sa lugar na ito, dadayuhin namin ang lalaking nagpakilala bilang si Johnny Zumaraga. 42 taong gulang at residente ng Purok Pagbabago, Sitio Iragan sa Barangay Irawan. Ang barangay ni Johnny, halos 30 minuto lamang ang layo mula sa Kapitolyo. Sa kabila ng makikipot na daan, pinilit ng Responde Team na matunto ng kanyang bahay. Ngunit dahil sa ito ay nasa parte ng kabundukan, ay nagpasya na ang team na maglakad dahil hindi na maaring makapasok pa ang aming sasakyan. May mga bahagi rin na maputik na ang daanan. Dahil na rin sa nagdaang mga pag-ulan, mapapansin din ang paligid ay may matataas na damo at kawayan. Hanggang sa marating namin ang barong-barong na ito ni Johnny. Maliit na bahay na gawa sa kahoy at sawali. Walang ilaw dahil sa kawalan ng kuryente. Napaliligiran ito ng iba't ibang halaman at puno at halos katabi lamang ng isang ilog. Dito namin dinatnan si Johnny. Bagamat nakakalakad sa tulong ng kanyang saklay, kitang-kitang kondisyon ng dalawa niyang paa.
At sinabi na rin niya ang dahilan ng paghingi ng responde sa ating programa. Magandang umaga rin po sa inyo. Ako po pala si Johnny Papi Sumaraga, 42 years old na po. Kaya nga po ako baka sakali po dun sa kaibigan ko na vlogger, sabi ko po sa kanya, baka po may mga kakilala ka, matulungan mo ako, sabi ko sa kalagayan ko. Dahil hindi na po ako makapagtrabaho talaga ngayon. Tapos mayroon pa po ako nag-aaral ng mga anak, gusto ko rin po matulungan sila. At wala na rin po talaga akong hanap buhay, tapos hindi na po ako makakilos ng maayos. Dala po ng may karamdaman na po ako, may sugat na po yung aking mga paa. Anya 14 na taong gulang pa lamang siya na maghanap buhay bilang construction worker sa kanilang lugar. At dahil sa hirap ng buhay ng kanyang pamilya, hindi na siya nakapagpatuloy sa high school. Kaya naman, tanging trabaho sa bukid ang kanyang kinagisnan simula pa noon. So pinilit ko na rin po magtrabaho kasi hindi na po kami nakapag-aral. Wala pong kakayanan kasi mga magulang namin pag-aralin kami noon. So ano lang po, yung pagbubuo sa wali, tapos yung honeybee. Minsan po kapag wala na po dito sa lugar namin yung honeybee, dumadayo rin po kami sa ibang mga barangay o munisipyo, mga ganyan po. Halos 15 taon na ang nakalilipas nang siya ay biglang magkasakit. Ngunit mas pinili nang magpatuloy pa rin sa paghahanap buhay kaysa maging alalahanin ng kanyang pamilya. Bali, sinumpong na lang din po ako ng parang yung naninigas yung pangako. Tapos, ayun, nagpa-check up na rin po kami sa doktor. Sabi po, infection daw po. So yun, agapan din po nila ng gamot. Tapos, gumagaling din po siya. Tapos, kapag gumagaling na, dala nga po ng kahirapan, hanap buhay naman ako ulit. Yun, medyo na ano po sa pagtapos, bumabalik po yung sugat. Nag-start po ito noong nung makalakad na ako ng paunti-unti, gumagamit ng saklay, naghanap buhay na po ako ng buo sa wali ulit. So hindi na po siya kasi makaramdam, manhid, natusok po siya ng buo sa ilalim. Hanggang sa napansin ko, nagsusugat na siya. Pabalik-balik lang po siya. Pahinga? Opo, wala po talagang pahinga kasi kailangan po. Dahil maliliit po yung mga anak ko noon, kailangan ko po talaga magtrabaho para buhayin sila. Hindi pa man natatapos ang isa niyang problema. Nadagdagan ulit ito ng panibago na mas lalo pang nagpabigat sa kanyang sitwasyon. Dahil dito, ang kakayahan niyang makapaghanap buhay, tuluyang natuldukan ng kanyang karamdaman. Lumalaki po siya, tapos yung bali yung sugat ko po sa talampakan, iba pa po yan dito sa may pigi ko dito. Kasi yung dito po, yun po ang epekto ng pagkalaglag ko sa puno, na tumama po sa bato yung ganto ko. Unti-unti siyang lumiliit. Dati po kasi parehas yan sila ng laki ganto. Ngayon po ito lumaki siya ng dahil po sa pamamaga ng sugat. Gamot, niresitahin kasi ako ng gamot, so wala rin po akong pambili sa ganong kamamahal ng mga gamot. Kaya ako kunti lang po, hindi naman po nasusustain talaga yung pag-iinom ng gamot. Mga 1 week, ganyan, susunod wala na naman, titigil na naman ulit. Isang kahoy na saklay, ito ang umaalalay kay Johnny sa loob ng mahabang panahon. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nabigyan siya ng bago kamakailan lamang. Ngunit dahil sa hirap siyang maglakad, aminado si Johnny na madalas emosyonal at mainiti ng kanyang ulo. Kasi hindi na yung kagaya ng dating nakakakilos na maayos, yung punta dito, punta doon, nakapagtrabaho ng mahusay. Mayroon na po kasi na bago, nagsasaklay ka, tapos magtatrabaho ka. Halos lahat ng kilos mo, dadamputin mo siya, siya mo na uunahin mo, para lang makalakad ng maayos. Halos araw-araw ko po nararamdaman yung sakit niya, makirot, tapos tuwing gabi, kasi sa gabi, medyo malamig ang panahon. Yun, hanggang umaga, grabe kirot. Halos hindi ako makatulog. Yung transportation, napakahirap po dito. Tapos ganyan pa po yung itsura ng aming kalsada. Tapos yung sasakyan, mag-aaga ka maglalakad doon. Napakahirap po talaga. May ilang pagkakataong hindi niya maiwasang balikan ang dati niyang kalagayan na nagiging dahilan para mabalot siya ng labis na kalungkutan. Kung wala lang po sanang ganito, hindi po talaga ako mangangailangan ng ano pa man kasi una-una po yung pagtatrabaho talaga, pinaka-goal ko na po yan sa araw-araw. Pagbuo sa wali po, tapos yan, pagtatanim-tanim ng mga gulay at kung ano-ano pa. Hindi po ako nagpapabaya sa hanap buhay nung time na hindi pa po ako na ganito. Kasi ayaw ko po talaga na yung walang trabaho, naiinip po. Masaging hanggang ngayon po, naiinip po ako ng walang trabaho. Kaya kahit ganito na, gusto ko pa rin talaga magtrabaho. Kaya kung mabuhay ng sarili ko o kaya kung tumulong sa iba, kaya sabi ko nagsusumikap din ako. So, nung ma-aksidente po ako talagang grabing lungkot ko po talaga.
Kasi madalas din po akong tumutulong dati sa may mga kapansanan. Pero sabi ko nga po sana wag mangyari sa akin yung ganun, pero mga ilang buwan dumating po sa akin yung ganun. Kaya sobrang nalungkot po talaga ako. Ang tangi lamang niyang hiling, muling mapatignan na ang kanyang kalagayan. Sabi ko nga po sana kung mayroon lang paraan na maibalik ko sa dati, makalakad ng maayos. Kahit hindi na masyadong persahan yung trabaho, basta makalakad lang. Gusto ko pa rin maranasan talaga yung makalakad ng yung normal. Gusto ko munang patinginan talaga ng maayos yung katawan ko kung ano na ba talaga yung kalagayan niya. Kung maibabalik pa ba siya sa kahit hindi na sa dati, basta makalakad lang din ako ng maayos, makakilos. So gusto ko muna pong unahin yung kalusugan talaga. Kasi kapag malakas yung katawan natin, wala tayong nararamdamang sakit, lahat naman po, posible naman kaya natin gawin. Kaya naman sa tulong ng City Health Office ng Puerto Princesa, ay agad na ikinasa ang medical check-up para kay Johnny. Puerto Princesa is the second largest city sa Pilipinas. We are second to Davao. Even in terms to land area. So we have 66 barangays. 35 po ay urban, 31 po ay rural. So kaya na po tayo naglagay ng mga, ang tawag namin doon, mga satellite clinic. Kaya po tayo naglagay, pera po dito sa main health center natin dahil para po makapag-serve po tayo doon sa mga kababayan natin na medyo malalayo. No? So naka-cluster po ito po provide ng mga basic health services. So kung yung usual na pinoprovide kasi ng government na health services, dalawa yan, it's preventive and curative. So kami po sa City Health, more on preventive. Una ay i-assess sila ng ating mga staff na nandun. Tapos kung kailangan pong i-report sa doktor, i-report po yun siya. Tapos kung halimbawa, kasi yung mga doctors naman natin, more on mga general practitioners yan eh. So kung may further management na kailangan, inire-report po namin siya sa mga tertiary hospitals. May mga vehicles po tayo, may mga ambulance po tayo na pwede namang ipahiram sa kanila. So ang gagawin natin, susundin natin yung pasyente doon, dadalhin natin kung saan silang center kailangan tingnan. Kinabukasan, agad natin siyang binalikan para madala sa Barangay Irawan Health Office para sa unang assessment na gagawin sa kanya. Taga-Irawan din po ikaw? Apo. Anong pangalan mo, sir? Johnny Sumaraga po. Sumaraga. Sige. Taga dito po ikaw sa ano ng Sa Irawan Purok. or bundok? Ano pa yun? Purok pagbabago po. Purok pagbabago. Sige. Na ano po ba yung sugat? Ilang araw na po ba yan? Yung baging talampakan ko po medyo matagal na po kasi yan siya. Pabalik-balik lang po. Sugat, bigla lang nagsugat. Natusok po yan siya ng Ah. buo dati. Tapos, Kailan yun dati? matagal na po, mga ano yan siya, Buwan mga na? 2018 pa po yan. 2018? Sige. Pero 18. Tapos hindi hindi Gumagaling po natanggal. siya tapos bumabalik ulit kapag Gumagaling. babalik naman siya. Tapos tuwing kailan siya bumabalik? Ay, gumagaling. 3 months? 1 month? Kapag nakakasuspend po ako ng gamot, gumagaling po siya. Pero kapag naititigil po yung gamot, bumabalik naman siya. Sige. Pwede ba natin makita yung parehong paa na? Parehong paa? Sa Okay. talampakan po. Kukunti lang po nararamdaman nito, pero dito po talaga totally wala na po yun siya. Pareho? Opo. Ito wala na? Wala na po yun. Ito ramdam mo? Wala na yun po. Manas kasi siya eh. Kaya nga. Kaya hindi mo siya masyadong... Eh kasi ito ba nabibed mo yung parado? Wala na rin po yun. Ito po na rin yan siya, yung unti-unti na rin siyang pumano. Nagbigay ang doktor ng posibleng dahilan ng pamamaga at maging ang hindi paghilom ng kanyang mga sugat. Dahil dito, ilang test ang kanyang dapat na gawin upang matukoy ang sanhi nito. Tinuro na rin kay Johnny ang tamang paraan ng paglilinis ng sugat upang maiwasan na ito ay ma-impeksyon. Last kasi po may mga non-healing wound na siya. So isa din pong factor yun na baka po kasi mahina na may mga pagbabara na po doon sa ugat. Opo, may mga pagbabara po sa ugat, hindi na po maganda yung circulation ng dugo. Parang tinta yung dugo niya pag nasusugat. Oo,
Tapos, pag non-healing, ibig sabihin hindi na talaga siya gumagaling. Hindi na So, functional baka yung po dugo. hindi na maganda kasi yung circulation po na dugo. So, doon din po magmamatter yung gamot. Kung may mga pagbabara pong nakita, kung halimbawa po, so grabe na yung pagbabara, halimbawa, clot, ganyan. Kaklat na yung mga dugo mo doon sa ano kasi nga dahil po doon sa injury mo, may ipapainom sa'yo na pangpatunaw. Pero dapat po magbe-base doon sa duplex scan. So hindi tayo basta-basta magbibigay ng gamot nang wala pong basis kasi para accurate po yung gamutan natin sa'yo. Okay po. Yung ibibigay ko sa iyo ngayong gamot, treatment for the sugat. So habang hinihintay, para hindi ma-infect na mag-infect, mag-abot hanggang buto yung sugat mo, dapat may inumin ka ng antibiotics ngayon pa lang. Naglalanggas ka po ba ng common sa inyo dito yung naglalanggas ng bayabas? Opo, mga kuan, yung gawin ng lampunaya, gano'n. Yeah, hindi na lang po muna. Kahit maligam-gam na tubig, enough na yun. Warm, hindi siya mainit maligam-gam. Babad mo lang siya ng 10 minutes, matatanggal na yung mga germs doon sa ibabaw. And then after nun, idadry mo na siya. Hindi yung, hayaan mo lang, punasan, sa dry lang. Tapos lagyan mo na ng betadine. Pag nasa bahay ka lang din po, mas maganda pong hindi siya, ayan, open lang. Huwag ka po munang magsushoes, huwag ka po munang magsusot ng masikip. Kasi the more nagsusot ka ng masikip, the more po siyang natotrauma yung laman. Imbis na nandun ka na sa healing process, dahil po lagi siyang natotrauma, matidelay po yung recovery ng sugat. Agad na binili ng programa ang mga antibiotic at mga panglinis sa kanyang sugat. Bumili rin tayo ng inirekomendang injection ng doktor para sa anti-tetanus na buwanang ituturok kay Johnny. Masaya naman po ako dahil malalaman ko po kung ano po yung kalagayan talaga ng physical na katawan ko. At handa naman po ako sa lahat kung ano naman po yung lalabas na sa pagsusuri. Una po, nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon, lalo na po sa inyo na sa Responde Mata ng Mamayan sa Night 25. Alam ko po na ito pa lang ang simula pero ngayon pa lang po nagpapasalamat na po sa matagumpay po na pagtulong niyo po sa akin. Nagbigay din tayo ng tulong pinansyal kay Johnny para sa ilan pa niyang kakailanganin Maraming salamat. sa mga susunod na araw. Kasado na rin ang mga laboratory tests na gagawin sa City Health Office maging ang kanyang mga follow-up check-ups. Sa ngayon, mas mapabibilis na ang paggaling ni Johnny. Ang pag-asang muli siyang makalakad, mabibigyan na ng kasagutan sa tulong ng mga taong handang rumisponde sa kanya. Hangad ng programa na ang susunod na hakbang ng mga paa ni Johnny, magbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ang Responde patuloy na tutugon sa kanyang pangarap at tutulong sa abot ng ating makakaya. Para sa muling pagbabalik ng programa sa Palawan, isang bagong Johnny na ang aming makakasama. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan.
Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Sinadya namin ang isla at lalawigan ng Palawan para tugunan ang iba't ibang problema na kinakaharap ngayon ng ilan sa ating pong mga kababayan. Una rito, ang 4 na taong gulang na bata mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang kanyang mga magulang humihingi ng responde para sa kanyang mga pangangailangan. Bagamat walang regular na trabaho, pinipilit na magulang ni Nate na maitawid ang kanyang mga pangangailangan. Samahan niyo kami upang mas malaman pa ang kanilang kwento. Sinadya ng Responde Team ang isla ng Palawan para maghanap ng mga individual na nangangailangan ng ating ayuda. At matapos ang koordinasyon sa ilang lokal na residente ng Puerto Princesa, nakarating sa amin ang sitwasyon ni Nate Skyler, ang batang may sakit na hydranencephaly, isang rare condition kung saan wala ang ilang parte ng utak nito. Agad naming hinanap ang barangay Santa Cruz sa nasabing lungsod at batay sa aming pagtatanong, higit 1 oras pa ang aming lalakbayin. Pagdating sa Purok Maligaya, ay agad tayong sinalubong ni JV, ama ni Nate. Sinamahan niya tayo papunta sa kanilang tinutuluyang bahay. Kinailangan din naming maglakad sa maputik at masukal na daan bago namin narating ang lugar ni Nate Skyler. Tumawid din kami sa tulay na gawa lamang sa mga pinagsama-samang mga punong kahoy na kung hindi kasanay ay maaari kang mahulog. Mapapansin na nag-iisa lamang ang kanilang bahay sa lugar na ito. Dinat na namin si Nate na karga ng kanyang ina na si Neresa. Kitang-kita ang masayahing mukha ni Nate na tila hindi nahihirapan sa kanyang karamdaman. Dito na ikinuwento sa atin ni na JV at Neresa ang kanilang pinagdaanan mula nang ipanganak si Nate. Nung kakapanganak ko po sa kanya, hindi po namin napansin yung lumalaki po yung ulo niya kasi parang normal po siya. Tapos by 3 months po, saka po namin napansin na lumalaki po yung ulo niya. Tapos po kami sa doktor, nagpa-check up po kami. Tapos sabi po na mayroon daw siyang case na hydrocephalus po. Tapos nagpunta po kami sa neuro. Tapos yun nga po na confirm po na may sakit po siya na hydrocephalus. Sabi ng doktor po, kailangan po siya na operahan para hindi po lumaki talaga yung ulo niya. Hindi po kami nagpa-opera dito sa Palawan kasi sobrang mahal po ng payment sa ospital kasi sa private hospital lang po yung merong operasyon para sa hydrocephalus po. Sa newborn screening po, normal po siya talaga lahat. Inunan po siya ng dugo sa paa. Pero sabi naman kasi ng hindi naman daw po nakikita kasi doon sa newborn screening yung mga ganitong sakit. Kaya yun po, lumapit kami talaga sa neuro para ma-check po talaga kung mayroon talaga siyang case na gano'n.
Perahan. Bukod sa may kalakihan ng ulo ng bata na siyang palatandaan ng sakit ni Nate, lumabas na rin ang iba pa niyang sakit. Seizure po, yun po yung pangalawang ano niya. Pagka may mga sakit po yung sa bahay, kailangan po hindi makadikit sa kanya kasi mabilis po siyang mahawa. Sabi niyo hindi siya nakakakita rin? Hindi po. Hindi po, adinag lang po. Tapos yung pandinig niya malakas po, kunting kaluskos, rinig agad. Pag natutulog siya, kailangan po tahimik lang. May naipit sa kanya. Ano ba po yung unan, itatabi sa kanya para kasi nagugulat siya umaangat yung kamay niya, dalawa. Kapag hindi mo nahawakan, tuloy-tuloy po yung sisi niya. Yung nanginginig yung buong katawan niya. Malaki rin ang ibinago sa kalusugan ni Nate matapos itong maoperahan. Kung hindi na lumalaki yung ulo niya, maintain na lang po na ganito. Tapos tumigas na po yung bungo niya sa ulo. Bakit dati ba? Dati malambot Dati po po yan. malambot. Opo na pipindot-pindot mo pa. At dahil unang anak nila si Nate, masakit para sa kanila na makita ang kanyang kalagayan. Siyempre po, malungkot kasi hindi namin siya nakakasama kahit maglabas-labas, maglakad. Ganito na, kasama ka sa amin, ganito ganyan. Minsan, maglakad-lakad sa kung saan. Hindi namin siya nakakasama, iniiwan lang sa bahay. Yan, malungkot kasi ganyan na nga po yung dumating sa amin. Blessing naman po. Sobrang blessing. Ang sakit po. Siyempre, hindi niya nararanasan yung mga normal na bata. Kaya nalulungkot po ako. Pero tinitingnan ko na lang pa sa positive na blessing po siya sa amin kahit ganito po siya. Kahit ganito po siya, nakakasama po namin siya. Bagamat hirap sa pag-aalaga sa anak at sa paghahanap ng mapagkakakitaan, nagpursige pa rin silang dalawa na makapagtapos ang pag-aaral. Minsan po, nagre-request ako ng tulong kay mama. Sabi ko, ma, tulungan mo muna ako. Kasi wala pa akong kumbaga hindi pa ako nakapag-apply. Sabi ko, papalitan ko kapag ganito, ganyan, may trabaho. Ano lang kasi, contractual pa lang sa ngayon yung trabaho na pwedeng pasukan. Yung kumbaga sa part ko sa akin, sa kanya kasi lisensyado na siya. Since ako, nakakapagtrabaho po ako nung tapos siya yung nag-aalaga. Kumbaga, ako muna kapag tapos na yung kontrata, siyempre mawala na yung trabaho, babalik naman ako sa bahay, mawala. Siya naman yung posible na makano kasi nakaraan nung siya ay nag-take ng board exam. Ako nagre-render ng trabaho sa kahit saan. Nakapagpasok ako sa construction. Tapos bumalik ako ng dinner kasi tinawagan pa ako ng kakilala namin sa dinner. Doon pa ako magtrabaho. Tapos nung time na yun, nakapagtapos na siya ng nakapasa siya ng board exam. Sabi ko ako naman, ngayon, nag-take ako ng board exam. Balik ko lang hopefully pasado. Tapos minsan naman makapag-apply sa online po. Online, tumitingin lang kami ng online. Yun. Kung meron, apply, ganito agad, pasa. Pagdating naman kay Nate, palitan lang din kami sa pag-alaga. Ngayon po may trabaho po ako, loan officer po ako. So siya po yung nagbabantay ngayon kay Nate. Siyempre sa pagbabantay po dito, kailangan grabe yung pasensya mo. Tapos may time management ka. Kasi kailangan yung mata mo hindi maalis dito kasi posible na manigas siya, magugulatin, ganyan. Kaya kailangan grabing care po sa kanya. Para sa kanila, mas mabibigyan nila na magandang kinabukasan ang kanilang anak. Graduate po kami ng college. Yan, nakagraduate din. Sabay kami dalawa. Ako nag-residency ng half year. Siya naman nag-training ng OJT. Yan. Pero hindi naman po sabay kasi nung nag-practice teach po ako, siya po yung nagbabantay kay Nate. Yan. Bali uwian po ako sa kanila. At saka grabe rin po yung kasi
katatapos lang po niya ng operasyon nun. Tapos saka po ako nag-training po ng practice teach. Gano'n ba kahalaga sa inyo na maipasa nyo, maiano nyo yung board exam nyo? Sobrang halaga po kasi, kumbaga, pagdating po sa trabaho, lahat po kasi ng pwede naming pasukan, regular. Pag wala ka lisensya, sabihin natin kontraktual lang, pag natapos yung kontrata, wala na. Depende sa company kung i-extend ka o renew ka ng panibago. Dito na rin sila humingi ng tulong para kay Nate. Sa mga may bukal na kalooban, humingi po kami ng tulong. Ang pangangailangan po talaga na hirap kami sa kanya kasi yung mga bilihin po na tulad po ng gamot, yung kanyang pang-seizure, yun po yung pinaka sa kanya. Mahal po kasi pagka bilihin, kumbaga minsan hindi namin afford. Humingi po kami ng tulong sa mga parents namin. So kung mayroon man po sa inyo na kusang tumulong, maraming salamat po. Humingi po kami ng tulong para po sa aming anak na si Nate Skyler po na mayroong hydrocephalus po with seizure disorder. Humingi po kami ng tulong para po sa kanyang pangangailangan, lalo na po sa kanyang maintenance na levetiracetam po na gamot po para sa kanyang seizure. Nagkakahalaga po kasi yun ng kalakihan, kaya po hindi po namin masyadong afford po yun. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tutulong. Hindi na pinalampas pa ng responde ang pagkakataon na makatulong sa kanilang pamilya. Dahil sa aming pagbabalik sa kanilang lugar, bit-bit na namin ang responde para kay Nate. May dala kaming konti para sa inyo. Yan. Wow. Para kay Nate. Agad na namin itong binit-bit papunta sa kanilang bahay. Kung saan naghihintay na ang mag-ina sa aming pagdating. Salubong si Nitoy. Bukod sa mga handog nating gatas, diaper at iba pang pangangailangan ni Nate, nag-abot din tayo ng pambili ng gamot. Pambili nyo ng gamot kasi hindi ako nakabili ng gamot dahil kailangan daw ng reseta. Yun nga po. So, ito na lang, kayo na lang bumili ng gamot. Sige po. Maraming salamat po. Lubos sa kanilang pasasalamat sa biyayang hatid ng responde para sa kanila. Maraming salamat po sa Net25 po na pumunta pa po dito. Pantulungan po ang aming warrior na si Nate Skyler po. Maraming salamat po. Sa lahat po ng bumubuo po ng responde po ng Net25, maraming salamat po. Sa lahat ng tulong po, sa grocery po, sa gatas ni Nate, at sa pambili po ng gamot. Hindi po namin nakalain na may tutulong sa amin ng ganito kasi kami bilang parents nagsusumikap din kami na makapagtrabaho siyempre. Lalong-lalo na po may warrior kami na anak. Salamat po sa Responde Net25. Dumating pa po kayo dito galing Manila. So, malayo yung pinanggalingan. Kahit gaano man po kalayo, maraming salamat po sa pagtulong at sa paglaan ng oras dito para sa amin po at sa aming anak. Sa ating mga pagresponde, kahit kailan, hindi naging hadlang ang layo at distansya para maihatid ang tulong na nararapat sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan tulad ni Nate. Bagkus ay nagsisilbi itong inspirasyon upang lalo pa kaming magpursige na palawakin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa man panig ng bansa at maging sa ibayong dagat. Our friends are coming back. Art, Beth, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you!
Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's get together sa Net 25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet, and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Hindi lamang kilala ang Palawan sa mayabong nitong mga bulubundukin. Napakagandang mga isla at napakalinaw na yamang tubig. Isa sa pinagmamalaki nilang yaman ay ang pinoprotektahan nilang bahura. Ang grupo nila Angelic mula sa Tubataha Reefs National Park, 2 dekada nang gumagawa ng mga programa at syempre mga pag-aaral para patuloy itong mailigtas. Kung paano sila kumikilos, ating pong panoorin. Sino nga ba ang hindi hahanga sa yamang ito ng ating karagatan? Na kung minsan naiisip natin kung karapat-dapat ba tayong magmana ng kayamanang ito ng kalikasan? At kung tama ba ang ating paraan para ito ay alagaan? Ang bahurang ito sa Palawan ay isa sa ipinagmamalaking likas na yaman, hindi lamang na nasabing isla, kundi ng ating bansa. Ang Tubataha Reef ay tinuturing na paraiso sa ilalim ng karagatan ng Sulu, kung saan ang iba't ibang marine life ay nabubuhay. Batay sa datos ng UNESCO, humigit kumulang 360 species ng coral at 700 species naman ng isda ang sinusuportahan na nasabing bahura. Ang Tubataha Reef ay tinalaga bilang Marine Park taong 1998 at kinilala bilang UNESCO World Heritage Site noong 1993. Kaya naman, isang grupo ang binuo para patuloy itong maprotektahan at masigurong sapat ang kaalaman ng mga mamamayan at maging ng komunidad upang ito ay maalagaan. Hi, ako si Angelic Morato Songco. I'm the Protected Area Superintendent of the Tubataha Reefs. The WWF Philippines in 2001 hired us and established the office. Guided kami ng management plan at dun sa plan, sinasabi ko anong dapat naming ma-achieve, kung anong dapat naming gawain. And we would have, for example, education, environmental education, so people understand why it's important to take care of Tubataha. We do research to find out what are the results of our efforts, of our strategies. And then we do law enforcement to make sure that the laws are upheld, na walang mag-illegal fishing, walang magsisira ng corals or anything like that. And then we also do community development work. Naniniwala ang grupo nila Angelic na nararapat lamang alagaan ang Tubataha Reef dahil sa napakaraming kontribusyon nito sa ating likas na yaman. We all know that our life depends upon nature, di ba? So, and the world is composed of 70% ocean at hindi natin siya pwedeng pabayaan. In fact, globally, there is a major decline in fisheries. Diba? Wala nang nauubos na lahat ng fish in almost all of the oceans in the world. And Tubataha is a major source and sink of fish and coral larvae. So nagbibigay siya ng eggs around the Sulu Sea para ma-enrich yung fisheries. And without a place that enriches and feeds other fishing grounds, mai-empty yung ating mga fishing grounds, and more than 60% of us depend on fisheries. It also has educational functions. Diba? Scientists come to Tubataha, use it as a living laboratory for the study of
Bawa climate change, ecological processes in the marine environment. Economically, malaki rin ang contribution niya because it's a major scuba diving destination in the Philippines. Bagamat halos 2 dekada na nilang ginagawa ang pag-iingat sa nasabing bahura, hindi na rin sila ligtas sa iba't ibang problema na kinakaharap nito sa ngayon. Ang kaibahan ng Tubataha, it's the only offshore marine protected area in the Philippines. So walang nakatira doon. And so our challenges are different, di ba? Kasi how do you keep your personnel inspired, di ba? Para gawin ng trabaho nila. Because law enforcement is, 95% moral? Pag low moral, kahit may helicopter, hindi lilipad, di ba? Para magpatrol. Yung funds, mahirap, mahal siyang i-manage kasi malayo siya eh. Karamihan ng ginagastos namin is on fuel. And then, ngayon napapansin namin recently, nag-iiba yung mga problema namin. Most of our problems are no longer from within. They're all from without. Kasi marine debris, ang basura, you cannot believe. Parang iniisip mo na ang laylay ng Tubataha, di ba? It's in the middle of nowhere. Tapos ang daming basura kang nakikita. Climate change is an issue. Dati hindi namumuo ang mga typhoon sa Sulu Sea. Pero ngayon, direct hit na sila. Islets natin, which is the home of the largest population of seabirds in the Philippines, na-erode. Kasi ito, ang taas ng tubig, tapos ang lalakas ng alon. Ang pagkasira ng corals sa Tubataha ang isa sa kanilang pinangangambahan. Kaya naman, sa tulong ng iba pang ahensya ng ating pamahalaan, ay naglunsad sila ng ilang hakbang para ito ay maiwasan. Sa Sulu Sea, almost 1,500, noon pa yun siguro mas marami na ngayon, ang ships ang dumadaan dyan. And those are, 6-story, 10-story vessels na oil and chemical and ano. And so, the chance of getting an oil spill is quite high. Because of that fear, we actually went to the International Maritime Organization. Nag-apply kami para maging particularly sensitive sea area. A PSSA is like a marine protected area. Yun ang tawag ng international community sa marine protected area nila, PSSA. And so, Tubataha is a PSSA at merong guidance ang IMO sa lahat ng international ships na hindi ka pwedeng dumaan dito sa loob ng boundary nito. Patuloy din ang iba't iba nilang proyekto na direktang may kinalaman sa mga komunidad kung saan kabilang hindi lamang ang mga residente, ngunit maging ang mga mag-aaral. We would go to the fishing villages, yan yung mga may nahuhuli kaming mga illegal fishers, ganyan. We would go there and inform them na may batas na ganito, para there's no excuse that you don't know, di ba? We go to schools, and for children, we bring the message of conservation, marine conservation, para lang mamulat siya na sa mga bata, ganun. And then we go to schools, so colleges, we have a platform online. We also do webinars with students, ganyan. Malaking parte ng kanilang tagumpay ay ang pagkakaisa ng mga organisasyon, pampubliko man o pribado. Yung 1 milyon ang gagaling sa piso, di ba? So, ang dami kaming mga partners. WWF Philippines, of course, set up the office in 2001, and then we had UNDP, the Department of Agriculture is a contributor. We have a management board that is made up of 21 organizations. And financially naman, marami kaming mga partners from the private sector. Ang imposibleng gawin ng trabaho na ito mag-isa. Nature belongs to all of us, di ba? So, trabaho din talaga nating sumali at makilahok. Para sa kanila, malaki ang papel ng bawat individual para mapangalagaan ang ating kalikasan. At lahat ng ito magsisimula sa maliit na bagay na maaari nating mayambag para ito ay patuloy na maprotektahan. Hindi siguro marami sa atin ang pwedeng pumunta sa Tubataha at gumawa ng aktibo at direktang activities para makatulong. Pero I would like you to think na there's an ocean near you. Mahalin natin siya, talagaan natin siya. At you don't even have to be near an ocean. 80% of the trash we find in the ocean comes from land. And siguro kung mag-avoid lang tayong bumili ng mga bagay, di ba? Bili tayo ng bili, lahat yan nakabalot eh. So,
mababawasan ang basura nakikita natin sa ocean. So, responsible consumerism, we call on people to think about that, and yun yung impacts natin sa environment kahit anong gawain natin meron. So, imposibleng wala, but then we look for a way na pinakamaliit na footprint ang maiiwan natin sa Earth. Because after all, the ocean is us. Tunay na ang kalikasan bahagi na ng ating buhay. Kaya nararapat lamang na ito ay respondihan at pangalagaan sa anumang paraan. Ang mga eco-warriors tulad ni Angelique, may magagawa tayo para patuloy na matamasa ang tinatagong paraiso ng Palawan hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ako si Angelique ng Tubataha Reefs, Certified E-Responder. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Gawing kapaki-pakinabang ang patapong katya. Ito ang layo ng grupong Arapilak. Nang ibig sabihin ay walang tapon. Dahil ang mga katyang yan, ginagawa nilang iba't ibang damit at accessories. Kasabay nito, isang dating inmate naman na si Narciso na nakilala rin po ng Responde. At ang kakaiba niyang ginagawa, ibinebenta niya ang mga produktong gawa ng mga dati niyang kasamahan sa loob ng piitan para makatulong sa pangailangan ng kanilang pamilya. Ang mga natatangi nilang pagresponde. Narito at inyo pong panuorin. Bigyan ng bagong buhay at gawing kapaki-pakinabang ang katya. Itong ginagawang proyekto ng grupong Arapilak mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang Arapilak ay mula sa Kuyuhon language nang ibig sabihin ay walang tapon. Arapilak is founded by my friend, Ms. Jude Rivera. Ito po ay nasimulan niya noong March 2018 with their family and environment in mind. This was also during the pandemic na nag-launch po siya ng repurposed flour sacks to earn profit, but at the same time without compromising yung environment, so in a more sustainable and eco-friendly way. Ms. Jude Rivera is an advocate for sustainability, so environmental sustainability. Naisip niya po na i-revive yung dating traditional na practice of using katsa or used flour sacks para gawing clothing or accessories. And this was launched August 2020. At ang mga katyang ginagamit nila sa kanilang mga produkto ay hango nila sa mga paranderya o bakery sa lalawigan. Ito po ay nanggaling po sa mga local bakeries
So hindi po siya brand new or printed lang. Ito po ay talagang used flour sacks. The whole process of preparing it is mano-mano yung paglaba, line dry, instead of using, machines for it. The whole process is sustainable, repurposed. So natutulungan din po namin yung mga local bakeries as we're buying yung discarded na katsa. Malinis na katsa, it's around 25 to 30 pesos po. Mula sa isang simpleng katya, nakakagawa sila ng iba't ibang mga produkto mula sa damit hanggang sa mga palamuti. We turn these repurposed flour sacks into wearable designs or wearable clothes like ito po. Ito po yung mga examples, accessories from bags to bucket hats, wallets. So lahat po walang tapon, which what Arapilak means. Puyonin words for walang tapon or no waste, zero waste. Ara, which means no, and pilak is tapon or waste. Nagiging parang project po yan siya ng Arapilak kasi maganda po yung reception ng local community and even international community na nagustuhan po nila yung idea of repurposing old fabrics like katsa. So, yun po yung pinag-iisipan po na kailangan bawat collection may iba't ibang disenyo na obviously yung signature po ng Arapilak. What we also do as part ng projects ng Arapilak is we collaborated with Palawan artists. One a very good artist is Sirena Filipina or Miss Frances Mendoza. Yeah, so this is designed by Miss Frances Mendoza. Very Filipino theme po kasi this is pandesal. So nakalagay po dito, Arapilak inspired, enrich sustainability. So again, it's a statement piece. So hindi lang siya yung parang, okay, sa print. Ginagawa rin nilang abot kaya ang kanilang mga produkto. Yung price range po namin is from 70 pesos to 900 pesos. Nag-generate ng jobs for local seamstresses at saka yung mga mananahi at saka mga skilled cutters ng Puerto Princesa. So, dati po is yung mag-asawa lang po si Miss Jude Rivera at saka yung partner niya, yung nagtutulungan. Kasi again, it's a small business. And then, dahil nga sa na-employ and it's a growing business, nakapag-employ na po yung kaibigan ko ng team. So, which is mainly mga babae, mga kababaihan, single mothers. May team ng production team, yung mga mananahi, mga cutters, and then may tagasagot na po online. As we do not have a physical shop, this is like our physical shop, pero yung tindahan ng Arapilak, wala pa po, and yun po yung inano ni Miss Jude to have her own shop. Our products can be availed online sa Instagram or Facebook, or if you want to try out the products, we have them here available sa SM City, Puerto Princesa, second level po. And then other shops in Palawan, there's some shops in El Nido, some boutiques, nag-offer din po ng Arapilak products. Sa pag-iikot ng Responde Team sa lungsod ng Puerto Princesa, aksidente naming nakilala ang isang kakaibang e-responder. Siya si Tatay Narciso, kung saan nagbebenta siya ng mga pasalubong. Ngunit natatangi ang kwento sa likod ng mga produktong kanyang ibinebenta. I like this souvenir, sir, from Iwahig Prison in Pinalbar. Ako po ay isang dating bilanggo. Ako po ay nabilanggo noong 1984, May 26. Dahil sa pandemic, naranasan namin sa loob nga nag-ulam ng talbo sa kangkong, sinigang nga kangkong, piritong kangkong, tinurta nga kangkong, adobo nga kangkong. Puro kangkong. Ang ibig sabihin, sa hirap ng buhay dahil walang dalaw, walang bisita, naranasan po namin ang hirap
sa kulungan. Ako po'y binigyan ng kalayaan ni Pangulong Duterte. Paglaya ko po, ang para ako po ay mabigyan ko ng buhay ang mga bilanggo, ako po ay nagtinda dito sa Ubiok. Bye-bye kung tawagin po, Puerto Princesa. Nagtinda po ako ng mga souvenir na galing Iwahig, Prison and Penal Farm. Ito po yung aking mga paninda. Ito po ay gawa ng mga bilanggo. Ang kanyang mga ibinebenta ay hango pa niya sa mga PDLs na kanyang nakasama sa loob ng bilangguan sa mahabang panahon. Kaya pala ako pinalayat para tulungan ko ang mga bilanggo na naandun pa ngayon sa loob. Nabigyan ako ng karapatan na magtinda dito sa Baywalk. Ngayon, ako po ay nagpibenta. Ang ginagawa ko po, yung ibang kita ko po ay linalagay ko sa isang lagayan. Ako po ay makapaglikom nang hindi po ako nanghihingi kung saan man, kundi itong kita ko po nga kalahati, ang iba ay ibibigay ko sa mga bilanggo. Nung makaraan, ako po ay nagbigay ng biyaya ng mga pistawil, sabon, na pag-ipon-ipon ko at mga relief na mga murahin lang dyan na pwede nilang isuot yung mga walang dalaw, walang bisita. Patuloy lang po ako nagtitinda dahil sabi nga, tumulong ka sa iyong kapwa nga walang kapalit, bibili ko yan. Pero hindi gaano kataasan. Kas to kas tayo dahil alam ko, laya ako, baka hindi ko kayo balikan. So, ang gagawin ko sa inyo bilang makatulong sa iyo, kas to kas. So, kumita ka lang ng 5 piso bawat items, okay na yan. Huwag mo nang hangarin ng napakalaking kita. Marami naman bumibili dito sa akin. Minsan, na bumabalik pa dito, malalayo nang galing. Minsan tatanungin ko, ikaw yung napanood namin sa YouTube ba? Ako nga po, dito po sila pumupunta. Kasi nakita nila dito ang mura. Kasi sa totoo lang, itong katulad itong barko, kung bibili ito sa souvenir shop, maaring 150, 160. So sa akin, pwede mo makuha sa 80. At tulad ng sigaw ng ating programa, tumutulong siya nang walang inaantay na kapalit. Kaya ang advokasya niyang ito, tatagal habang siya ay may lakas pa na rumisponde sa kanyang kapwa. So masaya po ako, ma'am, na nakatulong ako sa kapwa ko. Ang iniisip mo, kaya tulungan mo ang kapwa mo kung alam mong may kapalit. So ang akin, ma'am, gusto ko tumulong ako ng walang kapalit. Dalawang magkaibang paraan ng pagtulong ang Arapilak para sa kalikasan, habang si Tatay Narciso naman ay para sa mga nakasama niyang preso. Patunay na ang pagresponde ay hindi lamang base sa kakayanan at abilidad ng individual. Bagkus, ang sukatan ay ang pagkakaroon ng mabuting puso na handang rumisponde, meron o wala mang nakakakita. Kami ang Arapilak Certified E-Responder. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalang ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at itong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal.